So sir, para na kay kopya, ihatag ko rin presentation ng kopya sa inyo later. Walang labis, walang maliban lang sa kung no. Temporang bigay appeal dito sa kopya, no? So, by the way po, no, my topic nila ka would be accident investigation as shown diha. So, audio is okay, presentation is okay. So, ang ilaw, okay na, hindi kita na no worries for that. But then again, we are here at your third day afternoon session. So with that, our topic will be, again, accident investigation. So first, since ipalimutan mo gamay, let me ask, kasabutan ng Bisaya? Good. E ginabutan na bawal kong Tagalog. Okay, syempre, of course. And then, since kasabot man na ng Bisaya, allow me first to introduce myself. Kaya walang isa rin nakailagay sa kuha. So by the way, everyone, your speaker for this afternoon is Cindy Albertarion. So in terms of education, I'm a graduate of Bachelor of Science in Mechanical Engineering in MSU. So hindi nag-MSU. Taas ang tiin. Taas yun, di ba mo? So, aside from that, I became a licensed mechanical engineer way back 2000-something. Para wala yung computer yung edad. Ana? And then, I'm also an accredited safety consultant and also a certified OSH trainer. So, when it came to work experiences, ilan na ni? 1, 2, 3, 4 companies. Pura-buyag, dagko po ba So first, I worked with Coca-Cola Waters Philippines, located in Bula dati. Kinsa naka-field trip dito? Wala? You didn't experience the ads light na free. Wapay taklog, go, dami kaayo. Lagi, way char. Charot. Dami ako, kung inyong giinom, no? Ganiya. Dami na. Masa akong pagtimpla, later, charot lang, dili. Dili ta pwede i-share. So, I first started there as a bathing crew. If you say bathing crew, tigugas ng bote. Literal. Di na magtuungay. Then, machine na nagahugas sa bote, pero kami nagabantay na ay tao na ako ay automatic na bottle inspector na PEI ang mga tawag. So, sa pagtimpla po is na ay machine na mag-mix, tanggal ang air dito sa water, oxygen sa water, mix sa soda. And ang soda is templado ng pudna. The sugar is imported way back kato na panahon, pero karon sa Pilipinas na naman daw. Ano siya daw? So pag mix ato, gimikos-mekos na nga. Kasi magyaw yung ang chemical engineer natin. Yung mekos-mekos. Anyway, so dito So after working with Coca-Cola, I then transferred to Dole Philippines is because of Coca-Cola nagkasakit ko. Familiar mo with PTB? Topic ninyo na. Siya, wala na na-appeal. So tapos ba sila? Biohazard. Ay, gusto. Sa medical surveillance. Medical surveillance na siya si PTB, sikat kayo na. So, dito na nagkaroon ko sa Coca-Cola na naka-acquire ko. Kaya kinilagay trabaho sa ta. But then again, I then transferred to Dole Philippines way back 2000-something and started there as, to be honest, sa regular employment na ako, mechanic training ko, pero nag 2 years mag-contractual, so I started as AutoCAD operator. TIG drawing. Kakapoy magsigig drawing, kahilapon ko, so bahalan magdogsing ko dito og makina kaysa mag-drawing. Pero not exactly nagdogsing og makina, I was trained as operator sa mga power generator sets. 1250, 350 o 800. Itong 800 pagin manual. Mas ina pa kay makita niyo sa mga planta, mga synchronizer, automatic nagsulod ang kuryente. Automatic mag-andar. You have synchronizer, pero katong manual na ko giniingon, sakyan na lang na ako, digit mo andar ang makina. May kita na lang siya course. So,
Pag maandar na ganito, na ako'y technique, palungo na kung isa ka feeder. Para dili mag-trip kay gano'ng makulangan man ang load. Mamaasay na lang po na dito niya. Manawag na ikaupan, Kuya, rescue. Technique ba? Para padayon sa pagpanagbaho. Kasabaan ba nga sa boss? Delikado na. So after working as a mechanic training for 2 years, I became a safety supervisor kay Naibigan. So it's a new position dito, pero nag-focus na ko sa kalupang operations. But after 8 years, doon kalupang operations is ibaligya. Still the same process, but then again, it is under the new name National Qubits Resources Corporation. So box making, label printing, shipping, warehousing, sa pamang na dito. Muragda na lang siguro. Uy, cute din yung name sa inyong teams. Asa ko ba? Team Elias ako nakikita. So, ano na sa Qubits Resources, I am the PCSO. So, kasi kasabot PCSO? Philippine Pollution Control Safety Officer. Mali ka, sir. Wala kay kwarta, sir, para manghatag sa inyo. And then, I'm also one of the facility supervisor. Dito kay Tungod, bago pang company, no? So, ///. So, after working with Qubits for 6 months, lang yun eksakto, I then transferred to Alson's Aquaculture Corporation. Pagbalik na ako sa Alson's, oy, okay kaya ani. Later part, naibalaan ako, I will be also overseeing 8 other companies. Nakuratan. Nakuratan ko. And one of the companies that I am overseeing is under kay Sir Neil. Netflix, ba So, isa to siya doon, ako nakuratan ko na pa rin, 8. Ano yun ako, isa? Ang isa. So, swalo. So, kanang 8 na Kapatan, Ingilan, Malapatan, Alabel, Davao, Rojas City, of course, in Jensan, naabot, ug Tampakan. So, ang ako ang role dito is liboter. Dili ingon na, superintendent, liboter na pa dito. Kaya nga ang problema, nag-awas-awas. So, working I'm with Alsons for 2 years and 5 months na yun. Kaluyan, punta magpadayon. Walay mo offer og lain kay mo ang bagot. Ano naman ang life? Kinsa diri nakapila na kumpanya. More than sa kuha nga upat. Wala. Si Ma'am siya kay lawyer, gid kay na siya sa Cargill. Lawyer mo po ko sa Cargill, ma'am. Scholar ba ko sa Cargill? Di pas kaya na ko ni Cargill. Nawala na akong college, ilang gusto ko na scholar kay. Graduate ng valedictorian, salutatorian. Uy guys, kadakong kayo na achievement kay mga classmate, mga mayayaman, mga ilago din sa Jensen ng classmate pag high school. Anak ko, counselor, anak ko, head of chief, din sa police, anak ko, my gosh. Ako rin po break. So, wala siya, no? So, in terms naman po, the works, seminars and trainings, dili nga rin ka na lang ibutang ha. Kapoy na kayo makita-kita, marunong hapon sa storya ha. At least to give you an idea on what trainings and seminar you'll be attending soon. So, ano siya no, if you don't pursue good safety, as in, kaning murang kaniya sa mua, nag-tikal-tikal sa inyong matubangan, these are the trainings. So, some of that is libre, online ka ng mag-osh. Libre lang natin, 2 hours lang na. Pero ako ba, dali is tig 5 days, tig 3 days. Yang kandidat, tig Watsumil, tig size mil. Pero thankful ko kay Dol. Si Dol nagbayad na ni Kuban. Grabe kayo, padala po Cagayan dati, Manila, padala para sa training. Pero, kay Murag, nakuha naman ako tanan sa Dol. Pag-abot kay Alson, wala na training naman. Kasi na tayo. Anyway, so, ano lang, to give you a brief idea on what are the trainings sa seminar na kinahanglanan po ninyo. Ayaw na ninyo ipag-ayon na listahan, i-google nyo na lang. So, we'll proceed now with our accident investigation. Okay, almost 134 na di ay. So, accident.
Kabalo naman sa meaning ano, tali, undan na ta. But anyway, let me share to you the objectives. So in this session, our first objective is that to discuss the importance of accident investigation. Magikinanglan, magkundi siya, pwede rin di ba wala? Ikatwa, enumerate the types of accident to be reported. We'll also be including here and explain to you the basic procedure in the conduct of accident investigation. And lastly, know how to document an accident investigation. Ang kuban mag-isod yun, but then again, sa kadugay ni mo, mamasteran ni mo na, di ba? So, if we're gonna talk about accident, di ba? Accident is an unintended, unplanned event that may or may not result in property damage, personal injury, work process stoppage, or interference, or any combination of these conditions. So, accident, wala damha, wala plano, wala gusto. Nang panghitabo dira sa inyong pagpanarbaho, since we are talking here about work-related na accidents. So, outcomes of accident, just in case, it could lead to injury and possible death. Pwede po nung magkasakit. Damage to equipment and property. Litigation costs, kanang magkasuhanay na. Kaya na-i-claim, si Dolly lang mag-settle na una-una anyway. And then, loss of productivity, kay pag nagka ni aksidente, kung sa may mahitabo, usually sa inyong areas, based on your experiences, naon sa man, nag-stop. Kung sa pa, sa isa nag-stop? Na nagmarites? Ay, bumot ba yung kaliwat, sir? Kung sa pa? Ay, lahito. Diba? So, sa pagka-aksidente, that's productivity, low moral, wala ninyo, aside sa nag-stop ang work, wala ninyo na-mention na usahay, wala na mo'y trabaho. Tinunod na. Pag wala na mo'y trabaho kung sa mahitabo, way kwarta. Pag wala'y kwarta, usa na po ang next. Di ka makakaon. Pag di na ka makakaon, magutom, biyaag misis. Bye-bye, bulag. Muna siya ikibalik po sa aksidente. Muna, ayaw yung magsugot. Ganahan mo, di ba? Ay, with respect sa mga, wala na yung mga partner, walang pilito ka mo, excluded mo. Basig natin mo, makasala, tagalit ay. So, those are one of the outcomes, no, sa isa ka-aksidente. So, nga nung naghitabo manggining aksidente. So, they say, tungod kay aksidente kasi. Or others would say na po, oras na niya, mamatay na gid na siya. Ako ba po niya nakaluwas sa aksidente, surtihan niya, oy. Niyang kuban na po, ang tubat. Saya nga, wala man nadayunan. Diba? Siya na lang ang tato. O, sa pamamalas siya, tanga, gago. But then again, no, this accident happened, magod, dili lang ingon kay tungod. Nahitabukid sipod sa ilaha. It is because unsafe acts and unsafe condition exist. So, familiar naman safe act and unsafe condition? Pag wala gani, balik ta sa first day ninyo. Sige mo. So, unsafe act and unsafe condition. So, si accident, gikan siya dili sa iyang nanay na si incident. Yan. If we say incident, guys, this is pangyayari. In Tagalog, char. Accident naman po is, in Tagalog, is another term for sakuna. So, what's the difference? Si accident manggod, naanay nahitabo yun dali. Incident, it could be almost na aksidente or na ang inihitabo. Mao nang gitunga nila ang incident into accident and near miss. Pag almost lang ka na aksidente, kanawa ka na sugatan, wala pa nang maunsa, that is what we call near miss. Kaya basi papariyang mo sa manager dati ng kumpanya, gina-insist niya ang near miss sa mua. Mangaway mga manager, naglalis, may pagbahala ka.
Motong hinungdan nga nung nagpa-absorb ko sa Qubits Resources Corporation. Wala na akong ikuha kaya offer. The same position na magugapon ako sa Alsons, pero pwera pa kang car, anak na imuha na yung car. Eh, yung manager di kasabot. Mangaway ko manager, guys. Walang lang. Ano no? So, near miss na siya. Pero pag nakita ko sa inyo na, nahita ko na sa inyo ha, that is what we call accident. Let's make it clear. Kaya kung ba yan, naglibog sa near miss o sa accident, kay parihaso nila, no. Layo ra o ispatad. And then si accident na po, categorize po na siya into two. It could be injury, or it could be property damage. Di ba sa accident pag nasunog, property damage. Pero pag nasunog na, napay na tao na samdan, accident po siya, may injury po siya at the same time. Let's make it also clear. Sa injury po, natin kinatawag na lost time and non-lost time. So are you familiar with these two words? Na-encounter na ninyo na? Kasi naglalisanay po mga na. Okay, let's make this clear po. Lost time is aksidente ka and then lagpas 24 hours, wala kang kabalik sa work. Napotlan kang tundo, balik pa ka sa work. Diba? Dili na. Non-lost. Samad. Gamay lang. Balik ka sa work, dili. Pwede ba, diba sir? O, pwede naman ka magsulat dito. Kung di man lang food ang inyong ginahandle, pwede lang kayo na sa office, transfer kayo na other area. Mao na ang tawag sa non-loss. So usually, mga first aid ninyo ng mga measures na ginabuhat, non-loss na siya. Makabalik man sa work. Pero ako ba ng good na ako yung time na ang kinsa mga ilonggo dali? Longgo. Ang pilas is kung sa gani, samad, dako o gamay. Oh, di ba? Ako Bisaya, istorya ko Ilonggo. Ma'am, pilas lang niya. Pilas lang gali kuya. O sige, igamay mo na para sa akong gina. Pagtanaw na ko dito, huy, ganda ko man ay hindi na pilas siya. Pa-admit to, patahi na to na. Diba? Muna ha, dili lang basta-basta maminaw mo sa istorya. Tanawa, gibin nyo. Kaya dili na usahay pag sinamtanay because of the language barrier. Para sigurado ninyo, kung lost time ba na siya or non-lost time. Diba? Kung ito nagsinamtanay sa word ng bilas, ako pa. So, quits. So, si accident investigation. Dito magsunod na it's because na-accidented na ito po. So, if we can define this is a methodical effort to collect and interpret the facts of accident. So, this is also an inquiry as to how and why the accident occurred in order to explore actions. Magdora ka na explorer. That should be taken to prevent or minimize recurrence of the accident. It is also an aid in the accident prevention and elimination of a clearly defined hazard. Para makita gid nato kung saan pinakahinungdan nga nung na-aksidente itong tao na to. So, through accident investigation. And most importantly, no, basta mag-hisputag accident investigation, usually involved ito unsafe act and unsafe condition. Muna, pabalik-balik lang yung duha. Timatingin na ninyo. And then, the purpose of accident investigation is prevention of future accident and not fixing or blame. Always na diba tuluan na, siya manggod. Dili siya ay si boss. But then, at the end of the day, we will check kung sagid ba ang hinungdan o ginatawag natin root cause sa isang aksidente. So, a formal policy is also required no, para mas mapadayon ninyo ang isang accident investigation. So, my question here to everyone, maliban kay Sir Nel, kay kabalo po. Now, may policy for accident investigation. Wala? Download ninyo sa ChatGPT para yung itong idea. To be honest, ChatGPT somehow helpful. Somehow, but not everything na yan giningon is mauna to.
So a policy manggod is required for the proper and consistent reporting of all accident and one of the most important principles of any accident investigation program. Naamang ko'y flow, tuna ko sa dole, lamig yung ikopyahon, habit na. Habit na lang ako kopyahon, kaya lang, syempre, may ikop ko doon kay Dole has been so good also to me. Until now, my husband is working in Dole for 14 years na. So, palagawin niya muna kung ang Dole yan. So, for the types of accidents investigated and reported, yun kay mag-ibog po nuwali. Fatal accident need to be reported. Accident causing medical treatment, first aid, or disabling injuries po, ikinahanglan i-report. Ang nakita po manggod sa uban ng mga companies, even near-miss, ilang tina-report. But then, struggle kayo ng near-miss na makuha niyo ang full report sa tinuod lang. You've tried that. Kaya naman, pag-define pa lang sa near-miss, naglalisanay na rin. Unsa na lang itong mga tao. Lahi ang definition sa among manager, kami po lahi. Asa may makita? So, mga to naglalisanay hanggang sa nihawa naman may Dole. Siya po, nihawa po siya, padayon po siya. Nana siya kawan sa dahil na, pasignahan din niya man. Pasignahan din niya ihang batos ba? Di na ako i-mention. Makasala naman ko. So, aside from this, ara-ara mga illnesses and diseases, near miss, dangerous occurrences, property damage resulting from an accident. Pero in terms of property damage, i-add lang na ako, pagsakyanan na bungguan, kay kinsa dapat i-report. Sige daw, based on your experience, para mabalaan na ito. Sakyanan, service vehicle, sa inyong company, kay kinsa nyo gina-report? Engineering, kay kinsa pa? GSO sa security? Supply, so we're purchasing something like that, or logistics, okay. Pagsakyan ng gani ang na-aksidente, guys, i-report ninyo una dito sa inyong security para ma-report na po dito sa police. Blatter report ang ikinahanglan sa insurance, dili ang report ni safety officer. Mas yung sound yung effort ng in English, kaya dili na kwaon ni insurance inyong report sa safety officer. So ayaw na mo pag-effort. Pero kung naitao, kinsa dapat ang sa report? Vehicle accident, naitawo, kinsa? Si safety. Take note of this pag na-involved na tao, safety. Pag wala involved, puro lang property, tag na kay security. Or kung sa man ang inyong flow sa inyong accident investigation. At least let's make it clear. Kaya nga naman, mamasa sa security yung trabaho po. Nami kay ang pakong kadaghan ninyo din security, ni ako diri sa safety officer. Muna siya, nangaway pugpog head sa security. Hala na daw. So in terms of chemical spills, together with the pollution control officer. Pero ang magiging focus ng PCO is ang spill. Pero kung na-aksidente tungod kay na-slide atong spill na to, safety officer, pasok. Yun na mindset ninyo na pag naitao na naapektuhan, safety officer. Pag wala, pagdating sa spills or mga environmental related, si pollution control. Kaya mo man duha akong trabaho, ako walang gyapon. Diba? So, dangerous occurrences, kaya giingon dire, nari siya nakabutang sa OSHO 1053.02. So, these are the following dangerous occurrences. Explosion of boilers used for heating or power, explosion of receiver storage container, bursting, mga revolving wheels, crack, naka-experience. Off the record lang ato lang kinsa naka-experience din nga ang abrasive wheel na sanda ng iyang kauban. Wala? Ay, ako lang. Ako lang ay. Delikado na, watch out gid mo sa grinder malabay, kay tungod mali ang ilang ibutang na the stone or tong wheel dito. Ayan.
Na-collapse ang crane, hoist and other equipment in raising or lowering persons or good. Ano siya? Usually wala kayo, but then part na siya sa mga dangerous occurrences. Or explosion of fire causing damage to the structure of any room or place. Electrical short circuit or failure of electrical machinery, machine, and plant apparatus. So who should investigate? Sige, sige. Answer! Kinsa? Kinsa? Safety! Inya dire? Safety, supervisor dire? Safety officer? Nako guys, pinakabong safety officer usually sa isa ka kumpanya gani? Isa. Diba? Maluoy mo sa iyong kaugalingon, uy, kung kamukhang safety officer. Kaya to be honest, it is not only the safety officer, but the manager, supervisor, admin personnel, security, safety and health committee. Aside kay safety officer. Si safety officer will do the parallel investigation report. Si supervisor ang una, and then dito sa area, and then si safety officer. Anyway, later, matakal manata na siya. So, daga na, inyong gidawot ang safety officer, paluin na kayo. Daga na nagtrabaho. Bawasin mo, bawasin. So, these are the accident types or mechanisms. So, this is usually questioned or asked sa inyong mga reports, whether it is online or katong wa-ear ninyo. Ayaw ko ninyo tubagan na mechanism of report, electrical, mechanical, kaya nakabasa dyan kung ana. So, these are example of accident types or mechanism of injury. Kaya ko ba naman dahil ang term. So, if you say struck by, in Bisaya, naigo, exactly Sir Ivan, naigo ka. Pero if we say struck against, sige, palibugo natin yung motok. Struck against. Sa Bisaya, para sa tanday na to. Struck against. Oo. Exactly, nabangga nimo. Whether it is imong likod, imong kamot, kay tungod imo siyang nabangga. So naigo nimo, nabangga nimo. Okay? Difference sa to, nasabtan na. Nagkatawa ka sir, usay mo kita ba? Nagtinanga, uy, lahito. Ayaw. Are, contact by. Kaya guys, hinanta mo, dili na ako ni Mabisaya. Mag-isot ko ani. Contact by, example na ito dali ha. A hose burst, spraying him and other workers with acid. Nagkaroon siya contact kay tungod, nagbuto ang hose. So usually kanang hose manggod is na ay mga solution, chemicals kana. Contact by. Nanapoy contact with. Saan mo nang by yung with mo? Uy, kanami ba nila panipakot? So contact with. Ano siya, mabalaan mo siyang contact with. Usually manggod, associated na siya with electrical wires. Nagunitan nimo, ano siya. So, you made a contact with or naigo nimo, pero usually electrical wires or it could be also mga chemicals. Ano siya? Contact with chemicals. Nakaliwa, isa po, contact by, lahi na po siya. Nalibog naman o. Sige, padahin lungagan na to. Napatay na tawag na cough on. Dili na cotton, cough on. Kaya siya, ano his finger got caught on the piping coating joining the two sections of a metal railing. So his finger was amputated from his hand. Naipit. Unsa man? Sample na, wala na yung sample. So this one is nasangit. Just like your clothing, di ba? Bawal ang loose na clothing sa mga rotating parts or moving. Yan, nasangit. Kare, mo ni siya ang naipit.
caught between, naipit. Diba? Nagtiso na ka sa English, daghan na ta. Are, arang-arang niya, sleep and fall from different level. So, na-slide off, nagtaga from higher elevation down to na sa muko. Siya. Napoy kinatawag na sleep and fall from the same level. Ano ito medyo yung gingon, sir? Masa to? Harsh na kayo ba? Pwede na dapa na tisod para dili kay harsh. Sakit kayo sa tugan ba? Nadagmo, ganit ka nga. Uy, o nagtawag ninyo. Diba? Di siya nagtirang ayaw-ayaw. Sakitan ko kay danghagon. Rather, danghagon. Diba? Ano siya? Na pwede siya na-slide, na-tisod, na-dapa. Ayan. Pero, same level lang rin. Ito ganyan mag-gold, pwede ko rin nahulog. Napod tayo, trap in accident, usually kani siya sa mga confined po na space. Nasulod, nabilin. Nabot lang ganun nabilin. But in this case, mag-God, a worker entered a lateral section of sewer pipe to inspect the lining. So when he reached a vertical section, he fell inside and was unable to climb out. So he was rescued by using a retrieval line. Never enter any confined space na kamura mag-isa. Ang ceiling, ay di ang ceiling. Ang sa taas na sa ceiling, sana sa mga kumpanya ninyo. Confined space po na ha. Pero sa pagsa yung balay lang, antik ko na ang tawag sa social. Pero sa kumpanya din. Overexertion! Saan tawag gani? Ngunit ka itong nagdupukan ng hero, kaya, kadugan. Ang bonus. So, overexertion na, ayaw mo, kung beyond your capacity, ay yung mag-alsa na, pwede naman ninyo kung magpatabang. Ano kung pangutana, kabulong bukat, i-alsa yun, pwede naman magpatabang. Ay naku. Aray, exposure accident. Usually, inhalation is siya. So our sample here is that two workers assigned to monitor the boiler were overcome by carbon monoxide gases. So when the vapors from the boiler engine accumulated in the boiler room, the ventilation blower was not working properly. Nakalanghap na fatay. So maputi siya na itong sample na ko perminti na ko sample ani is katong nakita ko sa akong friend na si Carol Banawa. Kailan mo? Friend, nag-text siya sa kuwan that time. So anyway, di ba? You heard the story of Carol Banawa sa iyang brother and father. Gaya na kita yato. O, hindi na ako sila kagitan. Tabisto na po. Sige, tago kita. Dinabisto kay Carol Banawa. So, aside kay ma'am, wala kayo na kay Carol Banawa? Iingat ka sa bulan. That's her famous, one of her famous na song yun. Tanging Yahan. Yan na kanta. Original. Ang original sa malaala mo kaya, Yahan na. Yeah, I think. Iya lagi. So, si Carol Banawa, na siya, na-concert akong friend pagkatapos. Yung brother father na parking area, katulugon, kapoy si Gulat, maurang gapon yung tingog sa balayog sa concert. Gibuhat, natulog sa sulod sa car. Parking area, igang, in-on ang aircon. Pag on sa aircon, tuara. Ang kotse manggot is, ano na siya ka na, nasa siya ginatawag ng incomplete combustion. So, yung incomplete combustion na siya ay, yung byproduct na carbon monoxide. Nalanghap. Pero matingala ka no, dili pa man tama ka. Pag nagadagat ang sakyanan, okay ra. Pero kung naka-steady mang gunto, kung yung knowing na parking area, di ka lahos, di ka gawas ang katong carbon monoxide. So, na-inhale. Mapansin na ninyo, patulugon mo. Patulugon mo, anak. So, pagtulog, diretso-diretso yung brother na matay. Yung father is katungat gulay. Pero later on, after several years, namatay. That is why Carol Banawa is now in US.
take siya og kurso nga nursing. So she's a nurse in US. Nag-text siya sa ako, ipangutana na. Wala yung story ni Carol pa naman, di ba? Ang iyang talent, ang iyang kasikat ng panahon, nahira. Niya iya gi-give up because of what happened sa iyang family. Okay? For her, mo ito minungdan. Namatay. Diba? So, ganiha gi-mention nato sa inyo na mag-conduct sa accident investigation, dili na kasi safety officer, but also the management, safety health and committee, the security officer, and as well as the supervisor. So, nga nung i-highlight natin yung si supervisor, there's an advantage ng pag si supervisor. First is, he or she is more familiar with the people involved. Pamatasan, kabalo siya, sweeto. Kanos ang in sa tao, sa time pa lang, kabalo. Kung sa klase yung trabaho, kabalo. Diba? So, familiar din siya kayo. Kadua, have a better understanding of the process or operation. It's because that supervisor is exposed dito sa area. So, sweeto siya. And then, have a personal stake in accident investigation. Na po, employees may be willing to speak more freely if ang supervisor ang mag-investigate. So, disadvantages po niya is that pag friendly mo ang imuhang supervisor, there's a possible na cover-up. Migo. Ayaw nga na ipota. Migo ta. Diba? Kung hindi naman po kaya, yung supervisor, maluluyon. Maluoy sa iyahang kauban. Sige, iingo na lang ako dili na ani-ani kay disciplinary action ka 1 month. Kanya pamugas sa imong pamilya o sibiyaan sa imong misis, di ba? Nalagyapon. So, lack of knowledge on technical safety. That is why we are encouraging na mga supervisors makapinput o ani na training. Dili na ingon ng safety officer. Apila na ninyo. Kaya kung mag-accident investigation na, tayo ka. Nakatraining ka, wala. Nakatraining ko, wala ka. Diba? So, focus may not be on the accident, but on the operation, which is true. Operation side na ilang thinking, dili na sila more of the safety person. Dili na. Na apoy has tendency to create conflict between safety and productivity. So, same lang na siya this operation. Prioritize nilang production over the safety of personnel. Or safety dito sa mga tawad. Karon, kung makipaglalis po ta sa ito ang mga amo, pagdala po magbala ninyo ha, regarding aning safety. Computa nila ang gastos sa hospital versus sa mag-stop sa paliton itong equipment na to or i-adjust ang gamit or i-modify ang gamit or butang ng signage. Mathematics po ng labanan na ani guys. Wala akong ginabuhat tulad ni Matt. Para makaingon sila, mas barato man dahil sino bitaw, ano lang ito ba? So si safety officer as the investigator is, di ba mention po na ito, investigate ko siya. Nakasunod din siya sa Rule 1047 of our Yellow Book. So, si Yellow Book, no, you could download it or ambot lang kinamamsa ko na ibakante na hard copy. So, dito sa Rule 1047, nakaingon dito na the conduct of an investigation of accident as member of the Health and Safety Committee. The duties of safety officer conducts investigation of accident as member of the Health and Safety Committee and submits a separate report and analysis of accident to the employer. So it is clear here, a separate report. So that is what we call parallel investigation. Because the supervisor, pwede cover up. So the typical accident response investigation and control flow. Pag wala sa aksidente, ang unang mahitabo na tubaton is to have a response. Ang uban kayo sa gali pag na-aksidente, mag-vlog. Ayaw na yung buhata, please lang. Maluin mo sa inyong kagulig, kamong i-bash. Ayaw ha? Kung mag-help po mo, make sure lang po na pag mag-help gani mo, dili itong ingon na
pabida daw yung napag-help. Ayaw po, kaya nga naman, pwede po mo makasuhan, magod po magkamali mo sa pagtabang. Tabang lang siguro, tawag ko ambulance, or kinsa pa ng mga rescue units. At least that's the least that you can do. Pero kung may siya tabang, biraha ko din sa duckling, o sa panatira, kaya kasi na ako madislocate ang bone or what, or maingon siya, ang akong baby pangitaa, kana, dalilan to ano ng baby, kuha din kay mukat ba yung tatlong tao, diba? So response. After that, natin conduct na investigation and so on. So, sa investigation, we need to do this immediately. Kaya nga no, operations are disrupted. Kinanglan kaya ang operation, hindi siya pwede na mag-stop lang like, ay mag-investigate sa ako, stop sa. Yan, ka naman sa investigation after 2 days. Birahan juga sa operations head. Pagpaspas mo, uy, ayaw ha, not do that. As much as possible, do it immediately para wala yung makita po disruption. So, memories fade. Parehas na ako ulit tanon. Mauna, I suggest, kung dili galing mo mag-record, magsulat dyan mo, ha? Kaya ako, aminado ko, makalimot ko. Kasi ako nag-investigate, makalimot ko. Ay, nako. So, aside sa nag-investigate na makalimot, atong tao na po, after several days, na naman ko yung nagsulog ng mga ideas niya. So, nag-distort na ang story. Naglahi na. Yan. Another is employees are at risk. Kaya, pag mag-investigate mo, kita mo nagdugo-dugo siya. Padala sa ospital, ha? Ay, sabi, dali-dali lang. Pamunta naman ako siya sa naita mo. My God! Dali-dali lang! Mag-video ako! Balag! Ay, sus na lang. Pag sure mo lang ka na ng tawon. Ara ha? Employee at risk, so, padala ka rin yung ospital. Pwede man rin i-visit ako afterwards kung okay na siya. Ara ha? Basing. Sa sobrang ka, innovative ba sa taong daghan ng kabuuan. So, response is, in terms of response, first is kung ka mga responder ha, you need to secure the site of the accident. Control or eliminate the remaining hazard because sa isang accident there are some what we call residual na nabilin ng mga hazard na wala nakita. Nag-rescue mo niya na bildo nila. Yung inugit siya i-rescue na ito. Lulunod ka dito afterwards. Wala na ako'y dugo. Ikaw na po nag-rescue. Yan o eh. Magwa mo nag-rescue. Provide care for the injured. Ba't ako yung galing ha? Ayaw mo pag-vlog. And then, as much as possible also, if you have enough time and enough food ng mga area to stop the operation, isolate that area. Mabantayan o security. Pero kasi security o sa beta pula. Na-security dire? Makasapan ba tao eh? Matapula. Dilitanan ha na hangyuan na lang mo ganina nangaway ko head sa security, pero yung mga batos, mga vibes na ako, magtugan pa sa kuha. Ano lang na style nila? So, ano siya, in terms of reporting, muna siya ang peer natin na guide sa inyo, guys. So, report, supervisor, di ba? Yan. Ang report is supervisor, muadto dito, kini ng mga tawhana. Ang boss, security, safety officer, and the clinic or the first aider or the nurse. Ay si nurse, siya man mag-rescue, dan po niya dito sa ospital. Si safety officer naman, pag lost time accident gani, sampulan ka mo, naputlag tundo, within 24 hours, you need to report that to DOLE. Papel man, yung isulat, or email, or sige, I think text will do kay DOLE. Basta na may contact nila. Na may mga contact kay DOLE sa inyong field offices. I-friend ninyo si DOLE. Ako, bisitahin ninyo. Dali niyo donuts. Pero kung yung number, pag may aksidente, sige ma'am, noted mo reply yun. Kaya kung within 24 hours magod, isahay magod, dira magawas ang mga reklamo sa mga tao nga, no, wala sila giatiman. Pag magkita na mo sa DOLE, kay tungkol ninyo giatiman niya yung pagka-aksidente, mabrigada mo. Sample. Charot, dili na ako mag-sample. Ara ha?
Security officer, pag naagay nahitabo ng mga, kasi tawag ng foul play, si security mag-report kay police. Dili may iwasan na ay case na may mga foul plays. Since the management, he will control the brigada, the media personnel. Siyempre, pag makagawa sa brigada, baya, wala pang ito, tali ka pala sa brigada sa nakita mo, pero usay pa kung na-exaggerated. Pero kung friendly po sa brigada, hinahinayan lang kanila. Alam, so dapat padayon ng imuhang friendship ng mga tawhanan na ni. So, this is our report escalation process. At is clear, pag vehicle gani na aksidente, supervisor, walay tao, security na para mapablatter. Ha? Sample na siya sa siyo. Paglalis na permit sa vehicle, basta na yung nakagano, safety officer pa doon, may pag-sure diya. Nyamingon ba ako? Safety officer, wala mang gani ko sa sakyanan. Paano ko makarescue? Diba? Oo na, inyong mga amo, safety officer mo, sir, dili magpa-issue di ko 4 wheels ng vehicle. Safety officer pa yan, paano mag-rescue? Charot. Nagsalita ang may sakyanan. Wala kang sakyanan, guys. Hindi po kabalo mag-motor. Ay, sorry. Ang ako ginabuhat ng mga pagnaya na akong batos, at kung idubi, naman siya yung motor. Dali, strategy lang yapon. So, that's for the investigation, ha? Ay, sorry. Response ni ganihan, no? And then, investigation. So, these are our tools. Pero kay high-tech naman ta karon, cellphone na na. Ayaw na ni. Cellphone na niya. Inantay ninyo yung mga mo na, sir, safety officer ko ba? Pangit akong camera. Papalit dahil yung iPhone 16 Pro. Ang Max kay dako kayo di na makakop sa kamot Pro lang. Kaya makakop lang ako. Ana, pa-issue dahil mo. Tanawa ko. Ay, delete issue. Ano na siya? iPhone 16 Pro, not yet fully paid. In short, utang. Kabalo. Umutang po taoy. Ina niya mo ang laptop gani ina 1 terabyte para sa anak ko. Bugat ka ayo labi kay taxi. Asa? So, are papel, STS, identification tag, PPE, record sa employee na ko i-share. One of my experience pangod is, katong employee na tingala ko pa, pero hindi siya maksidente. Una, kung napila sa mga sa inyo ha, hindi ako di ay. Ang sunod na aksidente sa tiil na yun, wag yun ang tiil. Kani oh. Naka-safety shoes siya ha. Alabonggo, natin sa kalbonggo, kundi ang naipit sa forklift na ligid. Di bang forklift na ligid, solid tire. Are, safety shoes man siya, ang pressure ni adto diri sa iyang pito. Pero kare, pasal. Ang pressure niya sa pika, tanong ko, protection di ay ang safety shoes, pero pag ang pressure po di ay, buto ay, bila ang big toe sa SSS. Diba? So, daghan ka nakita mo sa iya. Tanawag yung record, kaya kasi there is something sa iya pagdating sa iya behavior. May case na aksidente nga, gag-claim siya nga nakuryentehan siya. So, kami ng mga safety officer, panikawan yung supervisor, ipa-confine na mo siya. Kay SOP manggod na pag nakuryentehan dito, dati na mga paningis. 24 hours na confinement. So, hulog siya lost time. Pero nakikuban na may case na diligid magpa-admit. Kinatagan mo siya waiver. Kaya lang, ang problema dahil sa waiver, guys, based ako ang manager karon happens to be taking law. Hindi na siya valid kung magkaso-kaso ang waiver ha. Dili. Kanya kay gusto makita mo managang waiver lang, bahala na. Hindi siya pa-admit. Pero pagkauma, na kung mag-duty ka, at tumauna sa kuha. Eh, mapacheck sa nurse. Ano na ang kinuha. Itong isa, i-admit na mo to. So, investigation, yan. Ikaw ba kung electrical engineer? Kung sa magina, siya gamay-gamay man sin. Iko lang man ka pakuratan. Anak daw. Pero nga
siya, nakulintihan niya daw siya na. Nakulintihan mo itinuod, pero ang kulintihan is, tolerable. Mura na siya, ibitik ba, So, later part, nabalaan na mo nga, sige na siya kinuktok. Wala pampalit bugas. City officers should also be sympathetic somehow. So, kibutan man niya yung tendent ato, nag-aag 500. Uli balay, palit buwas. Pagkaugma, nag-iisi-isi na. Okay na. Diba? So, i-understand po ninyo kung saan cause nga nung accident sila. You'll never know. Mga buutan ba yung safety officer, pero mga road manager. So, in the investigation, collect facts and gather vital information. Kung mang-chismis man mo, pwede na gyapon backupin. Then, collect physical evidence and store them. Take photographs to record the actual conditions of the accident. Actually, if you're not able to toy the actual photographs, pwede ninyo sila ipa-reenact. Pag tawag ka ba niya, kung naghigdaan ang mahigdaan, picturein. Pero pag mag-report na mo sa inyong big boss, tapo nila yung nawo. Okay? Kaya, sumuran niyo magyaka-yaka o maghidigan nila niya, pagkaulawan ninyo, tapo niya nawo. Siya. So, make sketches, drawings, kay lisod man pag-picture na lang mo. Ay, mahirap. Ayaw, pahirapin yung kaugalingon. Kailangan pag-read na ang picturean. And then, identify witness, eye or ear witness, and interview with the witness. Interview the witness separately dito sa na-aksidente. So, for the background information, these are the questions that we need to ask. The 5 W's and 1 H. So, ano siya? Was injured. Sulat-sulat ninyo. And how did it happen? So, make sure that all background information is gathered. So, basic naman ni 5 Ys and 1 H. So, details of the accident, usually ako ba wala man gabutang ani, no? But it's up to you. So, kung may chemicals involved, ibutang ninyo, person involved, nature in place, time and date. Sa ko po na part, pinabutang na ko kung under pa sila sa job con or regular employee. Para kung job con, matawag mo ako safety officer sa job con Di ba ilan ang responsibility? Nabawasan na po, dali mo trabaho. Diba, to be honest, pag regular employee, kung kamo regular, obligasyon natin sila. Pero pag job con, obligasyon nga po natin sila, pero ayaw kalimutin na apod sila yung safety officer sa ilang area. Kung buutan mo, pwede na po, gamo lang gihapon. Kaysa Arsons Manggod, naman ang nurse or ang clinic in charge. Subuhon na yun. Ikanto dito, tanawa to. At ima na, ara. Sir, pag wala may clinic in charge, anak-anak ang payato dito. Kaya nag-decide, maanto dyan ka. Pangayon na pagtumin kay boss manager ako. Diba? Automatic. Wow, ang saya. Sana all. May pa siya, ako wala. Diba? So, accurate description of the accident. Sa pag-describe, if you cannot state it in English, it's okay na mag-Bisaya. Promise. I don't care kung mag-Bisaya mo. Ako na mag-translate. Char. Galing naman. Char. Yes! To be honest, no, there's this app na I don't know if it is an app, but then sa Gmail ninyo, if your Gmail is a full subscription huge siya, they could even translate your Bisaya na ibang type. They will translate it into English. Diba? High touch. Mag-Bisaya po siya. O, i-try nyo siya ChatGPT mag-Bisaya nyo, translate into English. Pero pag ina na mauwa ang content, mag-Bisaya mo. Kaya mas okay sa kanang masamtan kaysa mag-isugog sa bot. Naku, don't make your life miserable na Bisaya. Kaya kung ba't report in English na po. Bisaya, oy! Anak ko dati na English na puntaan ni atoy. Bisaya,
Pag yung inyuhang amo Tagalogin, Tagalogin natin. Charot. Ganun lang, basic. So, in terms of questioning sa ato ang mga during your investigation, never ask leading questions. So, sample sa mga never leading questions na ako dali ginote, okay, asa na to? Kana mga questions good na iyang tubag lang yes or no. Mao na ang tinatawag natin na leading questions. Mao na mag-umpisa mo sa what, when, where, isa pa to, 5 W's and 1 H. Parang iyahang iyang tubag, complete sentence. Wala ka nagpipino. Wala. Nag-agi ka dito. Wala. Nabuang na. Wala kayo makuha. Yan. Begin by asking open-ended questions. Man na siya. And then, end the interview kung katong mga wala-wala na tubag. So, pag human na ninyo how and where, syempre naman good may mabuhat na ng mga questions. So, na-aksidente ka, question, wala ka nagsuot ng PPE, siya wala, o di ba natin ito wala. Basta ang iyang tumagang dapat, yes or no. Okay, in short, you're just confirming kung sa iyang gitubag dali. Confirmation na rin. Diba? Niya pag na-aksidente na ba yan, tulala. And, yan na ito na ako i-share na yung isa. So, listening. So, the investigator has to continue to reassure that the witness by showing him that he is being listened to and that is only a fact-finding process. If we say fact-finding process, guys, inapangita lang nato ang facts and wala talaga yung ikaw na yun mismo ang may sala. Kaya kung man good, handok na mag-istorya kay tungod, sila na ang basulod automatic. Kaya ikaw yun to ba? Nanong inuman itong gianubay. Patay. Napagdensya na. Patay. Ayaw. Paminaw siya. Alagal siya. So, in finding root causes, natay kinabuhat to determine the factors kung sa yung pinakadahilan ganun nahitabo ang isa ka-aksidente. So, we have the fishbone diagram or Ishikawa and the YY analysis. Fishbone analysis. Familiar? Dili. Uy! Wala! Ganyan yung HR mag-training mo o fishbone analysis or diagram. Apil na siya sa training para makuha yung root cause. Yung root cause mo, dili na mo na aksidente itong napag-usapan nila. Napo, pwede ninyo pag-usapan nito ang nahitabo sa inyong operation. Ano siya? This is another technique, Manggod, to get the cause and effect. The cause and the effect of what happened in your area. Si YYY, this is my favorite. So later, ano na to? Ano favorite na ako siya? Dali lang siya. But then again, compared to fishbone Manggod, mas makakam up ka o ang tawag ni tubag compared to the YY. Oh, yes. So, si fishbone analysis Manggod, the cause and the effect. So, natin mong effect kung saan nahitabo. And what are the causes? Sa causes Manggod, you could identify base kang hinungdan si Mother Nature, nagkulan, mga itong na-slide siya. Ano ba ang effect rate? Na-aksidente siya, na-slide. Ano na-slide? Kinay tubig, nagkulan, sa materials. Ang inyong gamit dito, dili anti-slip ang floor. Sa method, na gano'n siya, nag-shortcut sa measurement, pwede po wala, pwede na pero depende na sa inyong isipan. Sa machinery, pwede na po wala, kahit kung na-slip ka, wala ma-involve yung machine siguro sa slippery. Unless lang si machine is naikip, karap pwede no? Manpower, basta ka itong nagtrabaho dito, wala ibutangan o signage na bawal dumaan dito. Tangala. Tangala ang dumadaan dito. Harap. So that is a fishbone. Medyo long process siya, but then this is more stringent than the YY analysis. So YYY, malalaman nyo. So we have a sample scenario here. So someone drove through a traffic light when it was red.
which is a violation of traffic rules. So, ito na violation? In the red lights, right? So, ang question ng ko dali, problem. That person ran through a red light. Mamunta na ta, simple lang. Why? Sige, tubag. Nagdali because he is late for work. Nanapolingon, anong late man ka sa work? Why? Ikalibang nga? Ikalibang nga. Dito ay, you woke up late. Pwede itong ikalibang nga, pero unya na ito na ng sample. Woke up late. Nga anong nagmatama kag-late? Why? Napod? Nagbilar. Kaya na? Party? Pwede. Dahilan dali alarm clock. Nagumba. Nagumba mo yung alarm clock? Kay? Wala i-check. Wala ang pinga. Di mo, sir. Ano ba, sir? Ay, hugot. Nga nang wala mag-check. Forgot to do it last night kay nag-scatter down. So, hantod sa iyahang tubag, pag magpadayon makagway, nang nato, nga nung imumang nikalimtan kagabi, kay nag-scatter ko. Nga nung nag-scatter makita. Way kwarta. Nga nung wala makay kwarta? Nga nung wala kay kwarta? Hindi pag-scatter po, lahi naman namin. Diba? Hantod sa dili naman ko diya matubag o sakto. Pero kung scatter lang, ibig sabihin, there must be something about his behavior na dapat usbo niya. Ipa-check na dito sa inyong anong guidance. Guidance ka mga skidahan. Ala, siya, pa-check. So, until na nagkuha na siya og tubag. O kung dili gani ang iyang tubag, nagbalik na diri. Ngayon nakalimtan na nimo. Kay wala ko natulog sa iyo, mo nang na-late ko. Nagbalik na po siya diri sa late for work. So most probably, he really forgot it. Wala siyang pakialam. So pag magbalik na siya, medyo kulit ang why. Pero malinaw po kayo, ulit na ba? Okay. So, si root cause no, ang mga basic yan or ginatawag po natin na root causes is kini. Pag na-aksidente, mo na yung madumog na tubag? Wala po kabalo, ma'am. Nagkambyuhanay o empleyado, inadequate operating procedure, walay PPE, walay inspection, walay tools, mali ang tools, wala daw meeting, wala siya na-inform, walay engineering control, walay mga method. These are the typical na hinungdan na kinaingon. Ngayon na aksidente man, wala na siya nag-PPE. Motik, di ba? Anong ito ba? Nako, before mo makaderive na, check the root cause. The fishbone analysis or could be the why. Pakitaan lang na ginanin yung kata, promise. So, for an accident or incident report, an accident and incident report is not the end of an accident or incident response. An investigation process. It is in fact the start of the corrective process. Pag nag-investigate mo, nakuha na yung root cause, kung saan yung next na buhaton, dili na ta sa analysis mode para makarecommend na tayo sa mong control. So in analyzing, so nakakay causes, di ba ganyan, root causes. Si root causes, pwede mapugdamin yung pangitaan po ng direct causes or na po tayo ginatawag na contributing causes before ka makaabot na rin. Direct cause, kung saan ang unang hinungdan, dili unang. Could it be the unsafe act, energy sources, hazardous materials, or could it be, wala nagamit ng PPE, as just one. Contributing causes such as may bugas sa balay, ibulagan kung kuyang, wala nag-react. And then the root cause pala is to make the
flow, na makuha din ninyo, you should also check the policy system procedure. If kung ako mabot ang taga-dole, ang first question na ako sa isang aksidente is, na may policy. Policy sa dili ka nahitabo, policy sa iyahang ginabuhat, or let's say, work instruction, SOP, sa'yo na SOP? Basta work instruction or special instruction. Ayun is standard operating procedure, ara. Kaya gumiingon dahil sa taga-dole, wala, okay. Siyempre, check the X niya dito. So, mangutanan na po na siya mag-way-way. Ano ba naman? Hanto sa mahulog na magbuhat mo ato na policy or instruction. Usually po, kung wala may policy, it's okay. Just do your HIRAC. HIRAC. Kasi HIRAC, manggod, nakita ko dito mga potential na hazards, what are the things to do, and kung saan pwede makita mo sa mga pag nag-board ka, na kasi na trabaho. HIRAC. Isa po na sa ginapagitan ni Dole, pag wala itong procedure. Somehow, manggod si HIRAC ay summary. That's a good thing about HIRAC. So, analyze, recommend actions, recommend controls and action plans. So, what are our actions? Recommend, stop gaps, or ito mga short term. So, every incident mango, you cannot easily correct it. Natay ginatawag na i-correct na ako for now, but it is not really good gihapon na continue na ito na atin ang buhaton. Halimbawa, na hulog, butangan lang sa nimo nila kung barricade. Hindi mo ibutang na barricade caution tape na. For now, for short term, yes. Pero after few days, magbutang ka ng physical na barricade yun. So that would be your long term. So that is for the stop-gaps. Short term, recommend. Usually, pagbuhat ng corrective action, narin kayo sa para magkaroon ng idea. Corrective action, butangan tayo ninyo o short term and long term corrective action. Short term, para ma-close tayo ninyo to ang inyong nakita na hazard. Oo. Ano siya? Nang long term, pang forever. Charot. Forever. Ano siya ha? And then, pag magbutan na natin mo corrective action guys, make sure na inyong pinaka number 1, mo itong inyong pinaka-una pong buhat. Pinaka grabe or sa pinaka sa mga corrective action. Masunod na siya, pinaka-priority mo hatod sa list mo ng priority. Kung moderate ka dito sa pikas nga dito, ano siya. So there are two ways, numbering or long-term or short-term na corrective action. Pero sa ako I am more of the short-term and the long-term kay makita na yung wala natin yung buhat. Ang long-term kay, mayroon ka mag-purchase ng electric sakyanan para safety officer kay hindi siya makarescue dayon. Long term yun to. Ang short term, magpara, magsikat. Wala pa masahe. Mag-cash advance. Ayan. So, recommendation, actions to correct the basic cause of the problem. Long term, ano na siya? Or on key contributing factors and underlying root causes. We have short term and the long term. So, select ones likely to be most effective, most cost-beneficial, and most acceptable. The money sa corrective action is not always expensive. Gamitin natin itong mga pagka-innovative na ibarato. Para sa ng sample, nakabangga ang Saddam, Saddam na truck. Nakabangga, unya, kay tungod ang ginareklamo sa Saddam, sama kaayo ang ilang unit. So, di na makita kayo. Tungod ako po ng unit. So, dako blind spot. So, the taller, the wider manggod the unit, the bigger the blind spot. So, paano nyo makita ang blind spot, Ana? Ana din ang mga top management ng mga kahit. Nagyan ang dashcam yan. Pabutang dashcam. O niya ang Saddam, 100 ka po. Yung dashcam sa mahala pa ito na time. Kaya hit pa na, wala nang Shopee na dashcam. Yung later part of dashcam di ay kay maulanan, mainitan, nagdaot di ay
sayang mas na kwarta. Yung later, siyempre kami na mga city officer, nisulod namin sa istorya kayo. Mga gahi dito, ang mag-iingnan. May mag-bright boy, mga kita ka sa may magpalit din mo pito para madungog sa operator sa sada na naitaw din. Ito nga ninyo. Dash ka, tanaw-tao, pito. Isa di ka itong pito lagi, bungol na yun. Pag may magpito, magaling magayday mo, kay kung dili enforcer, foul. Lingi magayday mo, so how much more no nasa pito? Pito, dito mo sa barato, may mo pa social-social. Diba? Should be appealing to higher management. Maulang po dito kamuha. Sila naman nag-decide, bahala sila. Then show cost benefit or state pertinence standard. So para ma-approve na, nag-guide costing. Isa na sa akong sabi ni Nagrebatun, costing. Nalawa na to, pero wala pa na-approve. Wala kaka-end. So, it also should be realistic. Indicate target, never use the same TBD to be determined. Ayun na, or ASAP, date ang ato April 21, April 21. Pero kuma naman to, 23, hindi ba ta? Masibog. May panitigan ninyo, ha? April 23, April 23. Ayun na yung isibog-sibog ang date. Panitigi gamay. So, indicate the name of the person responsible. Kung kinsa, may mo sila safety officer, mutangin pakapinig-apilido sa safety officer. Then, prioritize the higher risk. Then, consider residual risk. Ang inusin nyo na natin ang inyong bilin. So, that's for the recommendation, controls, and plans. Now, we'll go to the implement controls. Isakon ko na lang yung duha, ha? Sama magbot, pare-pare, magkaano din sila. Classmate. Yan. Implement, follow up, and monitor. So, monitor the implementation of corrective action. Kaya pag once man ang corrective action sa inyong ginabuhat, pasagdan lang ninyo ba? Manaman. Ayaw, balikin. Next, check effectiveness. Iba si kang inyong gibuhat. More than char lang, wala di ay. Unawa. Then, conduct, follow up, and review. Kung saan na nakita mo dito. Create accident monitoring system. Kaya siya ha, nala sa inyo kung mag-create mo. Kaya nag-create ko ani, ang problema na ako ang gipsugo, dili teki. Naglisod. So, ang ako ang gipabuhat na ba, balik sa kuha. Naman ang butak na. Dili siya kay kabalo na panangalot, ako tulo. Sayangan sa akong effort working. Kasi naman common folder. Excel file na po siya. Gusto ko ibutang dito every time na na-aksidente. Para kung makita ko, automatic add lang po dito sa akong common folder. Check na po. Ano siya? Kaya hindi mo na accident, makapture na ako. Siyempre, busy people po nila. Charot. So, ano siya? Follow up. And then sa follow up and monitor, tama. Add lang na ako ha. Aside sa corrective action na inyong i-monitor, monitor also itong tao man na aksidente. Ikalimutan na ninyo kay buhi. Okay pa ba ka? Kailangan may isang case doon na nagulay din. 26 years old. Iipit siya sa paper rolls. Yung paper rolls mo 1.2 tons. Madapin siya kainit. Kunya naman dito, mura siya forklift, mura siya forklift, pero iyang kinaalasan yun is paper rolls, mura check lang. Hindi ko makita kayo, paper rolls, ano makatas, yung tawag mga ano sa kuha, padikit siya. Iyan naman dito sa operator, sabalan lang na nasa dito to, nasyakit na siya. Nandadari So, ang giingon ano mo ito siya kuho, mga kutata na tayo, nanta, single, kabalo na mo nga, pinahong sa loob. Wala na. Wala na yun. So, monitor niya katong ulugod ako yung ay, na-share na ba na ako sa inyo tire burst? Wala pa no? Napugoy case na na, ay, nakalimut ko. Tire burst. He suffered hematoma to back of his head, dire. Thoracic hematoma, may dugo-dugo, dire. Balik. Hindi. 1.2 million. Swerte niya, kaya ang kumpanya, dato. Pag yung kumpanya, ano ra,
Dili na makaprovide mag-buhay. Uy, manirato na. Buhi siya, pagkatapos friend ni siyang wife until now. May pa siya, nagdugang pa siya kung anak. Nagaya pa siya ba? Ano ka siya, he is 24 years old at that time. Bata ko po kaayo, kung ismo ko, pagpataan buhi, nakita din lang ko siya sa iyang itsura sa ospital. Kanang makaingon ko kag manguros na lang ka, matawag kag pare. Ano na ganyan na mo? Nag-third verse mo siya kaya higit manggod mga pare sa padaka. Katas nag-deflate lang to sila, pero gamitan nila impact wrench. Kaya kung man ito ang rim ba ng tawag mo? Impact wrench niya. Ang pressure sa ligid, kung ang pressure na gina-apply din impact wrench, mo ito yung na ito. Niya itong rim manggod, kay tungod, karaan na kayo itong equipment na to, na nasa 40 anyos ka pinto, during na-acquire, ato sa mong company. Di pa, ano na lang to, di pa machining, so di na original. So isa po to sa naging factor gina mo, ano kaya na ng dalawang cost. I-suggest na mo rin na lista na siya kasi wala kay kwartang mupad. Yung later part, ang gasto nila sa aksidente, 1.2 million. Ano po? Char na. Ano siya? Nagpunta mo siya 5 to 7 meters away. Layo. Diri, ito. Ano ang gusto ng impact? Nag-check na mo ang ligid 50 PSI. Naku, busog-busog na din 50 PSI, no? Kaya kung sa hose, magod 120, magulitan pa ni mo ang far hose. Ay, ang 120, duha ka tao, tatlo kaya pa. Pero 50, magod. Doon ako babila ko, wala-wala lang 50. Magsug pa hindi ay. Ako man ang ligid, anak ko, ano ang ligid. Nagpota rin. Nagkaroon to siya diri og damage is because natapon siya sa may bakal na part. Sa ilang lugpit, naman sa wala ng lugpit, yung lugpit sa ilang makita. Naman na yung mga murag barikid-barikid para sa agdanan. Ito na ito, nagkaroon siya diri og hematoma. So, open surgery. Mapit nyo, neuro 1M. Mayaman man ang kumpanya, so itawagan ko sin. Do what is best. Yes po, finance director na mo, nagtawag na yun. St. Eli siya ako, mahal ba yung St. Eli guys? So this is an example of our investigation report. So yung mga kabala ka, taga ko nito sa inyong mga. So, di ba mo na to? Background of information, kaniha. Yan. The account of the statement. In terms of account, you need to do this in a sequence. Pagkasunod-sunod. Kaya kung nabisod mong English, pwede na ninyo ibulit, pero isunod-sunod lang ninyo. Ay, usahin lang ko pag-isod lang iba ka na yung English na punta. Isunod-sunod lang ninyo, kaya kung sentence mo ninyo, medyo mahirapan mo paano mag-connect-connect. Ibulit ninyo para mas dali sa inyo, hindi mo mag-isod. Basta sunod-sunod lang ha. Kaya ayaw mo itong cover ka na. Nitamak siya dito sa kanal na naibusunod pagkahuman after 5 minutes na bulasod siya. Dahil na, okay na to. And then, discussion, analysis of accident, the how and the whys. Butang ninyo direct contributing root cause. Priority ninyo itong high risk. Then, recommendations sa controls na to. Engineering control, admin, and then PPE. Then, implement, follow up, and monitor. Sa pagpa-implement, follow up, ayaw ka rin i-permit yung monitor. Kaya mga ginagili ninyo, monitor. Monitor the effectiveness of your corrective action and as well as kung tao na na-aksidente. So, what is an example of major accidents in the Philippines? Yan. Na-net mo pero patay na. Killed 10, January 27, 2011. Namatay sa Iloilo. This is what is fate. Patay hindi. Nakakakiyang lawas sa isang meat tender machine. Lamitin. Huwag naman magkaon. Yummy. Frozen. Are, 1986 ay walang pakuhanin na tao. Nabasahan lang na ako. Also, disco. Familiar. Ako na familiar kaya ginagituman na ako. Walang pakuhanin na tao actually guys. Diba? Graduation.
Nag-club-club, party-party, nasunog, kay tungod sa may disc jockey na side. Dito, nag-start ang sunog. Pag umagsunog, tuara. Nag-stampede and then it's because the door is Dili Ani. Diba ang door opening out and in? Kaya siya against. Inyo ni siya kanakot na nag-stampede na mo. Paano ninyo na ma-open paana? Dili na. O ito yung done. So that is why, agay sa buong na ani. Sa inyong balay. Diba sa balay na design, paana? Actually, okay lang sa balay na design. Make sure lang na duhang inyong door na pagawas. Kung yung balay na grills, steel na grills, diba? Isa. Ako para, magkatawa si ma'am. Mga old designs, kabalo paana. Ako balay man ko is, pag-ibig loan man to. Ako sino nga nagpag-grills. Si Cindy yung nagbintin na jealousy. Mapamakoy budget magpag-glass, kanong sliding. Jealousy, lagi ako kawa. Maraman, mahalag kawatan, may nilang masunugan. Kaya kung saan ito, at sa mong balay, na di mo mahilig kong gamit. Yung mahilig, TV lang na nasa sa balay. Sorry. Yan lang siya. O ito, jealousy lagi ako na. So, mga inaitamong po rin. Sa anak ni dating Senator Joe De Venecia. Kuya, bigdad the beast. Pero nakaila sa Senator. Alam po, another sleeper manufacturing company. May 13, 2015. 74 people died. This is not upward picture siya. Got it from Google. Sunog po ni. The story behind this guys is the grill story. Grills. Tara. Sleepers manggod. Dagko pa niya bustot dati. Niya kay ilabay man nila pagawas. Kita niyo yung wall. Ay, kailangan ng extra income. Nang chinilas labay na magsalaw sa bigas. Kwarta na. Diba? Niya kay malugi man ang incheck, mutangan ni gana. But then, mara itong naging cost po para din makagawas ng tao. Wala yun. Emergency exit. Sunog, 74 people. Kini, sa Manila po din siya, crane niya siya. Crane. So, in terms of reporting, dito sa itong legalities, Rule 1050 or the notification keeping records of accident or occupational illnesses. So, ginaikon dire, Rule 1053 specifically, all work accidents or occupational illness resulting in disabling conditions or dangerous occurrence shall be reported by the employer to the Regional Labor Office. So, within 24 hours. Ato yun sa bisitahin ito, ang report na to follow. Okay na. So, this is the form manually. Isa taga Jensen. Tanan? Si Jensen na katod mo sa field office si Dole. Wala pa. Dali sa may BIR dapat yung bigas dalan. Pero may 7-Eleven. Pwede ito ba na? Basta dito. Pero kung ako yung pakuntan, tupad sa unahan sa dating kulyado, funeral homes. patay dito. Pero karon lang God is, na naman ko i-update ani. You could go to reports@dole.gov.ph for your e-ear. That's electronic ear. But then again, no, struggle kaayo ni guys. Na ako i-report nila buhat. Dugay kayo na doon ng after half day, wag yun siya nalo. Ano na ako ipadayon? Mga po itong problema ni Dolig yun. Ilan naman na nag-enhance from their previous na forum, no? Pero, itry na ako, wala ihapon. So, better document it na lang sa akin. Kaya ako, screenshot na ako na wala na send. Mga ito po ay pangayon na nila. Kay si Dolig mo sa Jensen, dawat o ani. Si Sarangani, mag-modify gusto nila ani. Sarangani man din. So, kari siya katong sa wire niya siya sa COVID. And then, in terms of reporting, 24 hours after the occurrence of the accident,
using the fastest available means of communication. Dili to charm me, dinood to, di ba? And then, the employer shall maintain if an accident or illness record which shall be open at all times for inspection. So, hopefully, no, pag magnuta na sila, napay awareness mo na gibuhat sa empleyado ng aksidente. Unta nga namin na pakita na attend siya o specific training. Okay, that is also another question na ginabukal na nila. So, Rule 1051. Okay, ha? I-define sa nato ni before nato siya before na ko explain, kaya naman ko siya yung computation. We're gonna do math later on. So, the permanent total disability or PTD shall mean any injury or sickness other than death, buhi pa ni, which permanently and totally incapacitates an employee from engaging in gainful occupation or which results in the loss or complete loss of use of any of the following accident. It could be your both eyes. Hindi pwede na iwan lang na isa lahat. Buhot dapat tao na rin. Or one eye and one hand or arm or leg or foot. Pero napay consideration diri sa one eye ha. Dili mo basta-basta kung sa SSS maka-claim mo, pero sa EC medyo alanganin pag one eye unless na amoy ihatag sa ilahan ng mga documents nga nung one eye lang ang nadakot. Claims to ha kung Mali siya, nahili siya sa yellow book. Any of the following not in the same way, hand, arm, foot, leg, or permanent paralysis of two limbs, brain injuries holding incurable imbecility or insanity. So, permanent total disability. Buhi pa ha, pero permanent ang nahitabo sa ilahan ng mga injuries or sickness. Permanent partial disability, buhi gihapon, pero nahimo siyang partial. Katumangkot is mga putol-putol. Kaya siya, not exactly putol, pero na-disrupt na siya impaired body function. Yan, mag-existing, parang temporary lang siya na pwede pa siyang maayo. Halimbawa, balik akong buhok. Maayo pa man na. So, it's temporary. Hindi siya permanent. Temporary total disability shall mean any injury or illness which does not result in death, in short, buhi. Permanent total or permanent, but which results in disability from work for a day or more. Ano yung balik? Pwede ko nang balik. So, this is the Annual Work Accident Illness Exposure Data Report or AEDR. Nagabuhat mo kani na report yearly? Wala pa. Pero itong previous ninyo ng mga safety officer na lumuhat, ginapangita niya, you could download this, just go to the website of DOLE. Download. Alam mo ko na mag-i-appeal sa akong sa link niya. But anyway, wala yung tsura. Submitted on or before January 20 the following year with or without accident. Actually, nagapasa ko ni January 13, ginadawat lang ako. O, tanawa na rin sa ilahang AEDRO na ay combination. So, muna itong bato niya, mag-base din sa mga total disabilities. Frequency rate or the disabling frequency rate. It is a number of disabling injuries per billion employee or exposure. So, this is a formula. I suggest you take a picture of this. Why? Mag-compute ang yan. So, di ba, nakamutang din number of disabling injuries multiplied by 1M divided by total employee or exposure. Let's say you have 10 disabling injuries and you have a total employee or exposure of 200,000. So, 10 multiplied by 1M divided by 200 is 50. So, for you to compute the total employee or exposure, mao po din siyang formula. Number of workers, number of hours per day, number of days per week, multiplied by number of weeks per year. In short, kung inyong trabaho is 365 days, grabe na trabaho ito, wala yan, sir. Wala yan. Auto siya po the number ng multiply. So, that's frequency rate. And anyway, guys, tama din, i-define po natin yung disabling injuries. If we say disabling injuries, guys, these are work injuries which result in death, kung namatay,
permanent total to mga naputla, nangakiang, nangasamad, nangapungkol, sa paang, nangabalian. Ano sila ha? Mauna siya ibig sabihin sa disabling injuries. There is atong sample, nakadaw sample na katao na it's either namatay, naputulang pulo, nabalian, nasangdan, natigila kaadlaw, nakalib. So, kung pila lang po sila katao, mauna siya ang disabling injuries. Ito, exposure, is mauna yung nakuingon. Ha? So, mo ito pag-compute sa frequency rate. So, for the severity rate, total days loss or charge multiplied by 1M divided by the total employee hour exposure. Sample. Ang sample na to. Let's say you have an employee hour exposure na 200,000, derived na siya gikan din ng formula. And then ang total days loss is 200. You have a severity rate of 1,000. Now, ang pangutan na, ma'am, how did we derive with the 200 the total days loss or charge? So, magdepende po yan sa ato ang Rule 1051. If nainamatay, katong 200, dahil lang ha, 200 na name, 6,000 na yung ibutang kaya namatay na. Pero pag naagaling permanent total disability from work, accident shall also be assigned a time charge of another 6,000. Kung naay nagtrabaho dito niya, walang nakabalik sa work kay tungod, pungkol na gid siya, hindi na siya maka-work, 6,000. Niya kung napoy namatay na isa, 6,000. So 6,000 plus 6,000, 12. Ha? Then, ang uban po, natin yung tawag ng permanent partial disability, either traumatic or surgical, resulting from work accident niya, itong pinapag-usapan, shall be assigned a time charge as provided in Table 6 on time charges. Yan na natin yan. Skip sa natin eh. This is the Table 6. Take a picture please. Gamito na ninyo niya. Yan. Ang mga phalanges, mas depende na siya ha. Para mas makabalo mo, ali siya na o. Pag maingon sila distal phalanges, kaning mga orange. Intermediate phalanges, dahil lahi man po ang charging ani. Kaya nga naman, even sa SSS, dahil lahi ng presyo. Una-una, TAM. Sa ako na-remember ha na naka-claim TAM. Sa taas lang. So, ang pinaka-ano sa TAM. Kasi yung TAM, dira, taas na yung ulang Pinoy. TAM. Isa ba? Kalino? Oh. Kalino ang naputol? 80,000. Dati to ha. Amot lang ko nag-update sa SS. Yan, ay kulang pa man daw yung pang times. Ginawa. Joke lang na muna ha. Cinta kulang pa tas, dili na po, napigas na po, kulang niya ako, dili na po. Mga na joke siya, nakabugit siya balay. Ade, pero wala na ang bokton. Diba? Inapunta niyo ang i-check sa accident investigation na kaya sige tuyo na ba? Okay, wala times. O dili gani, ligid pa lang sa iyang car ang iyong napalit. Side mirror. Wala pa dito ang iyang radiator. Ang chassis. Ara, tayin nyo. Sa tingin po at anin po, matawin mo sa inyo, violet are the distal, and the middle ng yellow, wala din si Victor, wala, proximal. Kaya mag-base po dali, index, middle, ring, little. Sa tam, aripod. Pag distal siya, pag sa tunga, proximal, and metacarpal. Sa tail po, di ba may great toe on each of the other toes. Ay, sa tail manggol na rin ang great toe, ha? Ano siya? Pag tibok tail, 2-4. So, pag arm, 4-5, in above ankle, below T6, leg, in point above knee, 4-5. Ay po, impairment function. Sa mata, one eye, loss of sight, whether na third sight, the other eye, 1-8, both eyes.
Pero, nako'y pangutana, nasamad ko o dako na, napilas ko dako, parang sigurado mo na pala dako pilas. Gatagan ko sa doktor o 10 days. Di ba wala man dila ang pilas? Mag-base mo kung pila ang gihatag sa doktor na number of days na mag-leave mo. 10 inyong ibutang. So, namoy naman dyan, 6,000 na ay, so itong sample ganina na isa, na inapot lang o bukton, total disability mabuto, 6,000. Kanya naapot mo yung isa katao nga nasamad, ay napilas na dako, 10 days. So, pilang total ato? 12,010. Multiplied by 1 million divided by total number of hours. Let's say yung total number of hours na nag-work mo is 200,000 work. So that would be your severity rate. Nagets? Wala pa. Sige, good luck sa inyong kauban. Kaya balikan ako So, if ever man ang inyong hang area is para ma-compute with niyo, total hours employee exposure. Kung naamoy 500 katao, multiply niyo siya ka 40 times hours a week times 50 weeks per year, multiply 2,000 siya ibig sabihin, multiplied by 500 employees, that is 1,000, 1 million. So, depende na. Kasi makutana mo sa 1 million, di ba? So, easy lang book na yung magkandang ani sa inyo dapat ako na rin i-hide. For the OSH standard, these are the reports that we need to do. Rule 1040, Health and Safety Committee, muna siya mga reports, where to file, and when to file. Ayan siya. Ang wire ninyo ha, huwag kalimot, monthly na siya. So, 2 copies, patatakan ninyo sa field office niyang isa, o na naitatak inyong kopya. Sa baba, AEDR, every year, fatal major accident, within 24 hours, or pwede rin nyo siya ibutang din sa inyong wire, para isahan na lang, pero you need to report within 24 hours, bahalang mali ang inyong report na wire. Ayan siya. Annual medical report, once a year lang po din siya. Usually mo ako ginapakomplyan ng annual medical report is ang inyong health officer nurse or yung clinic in charge. Kaya siya nang may data anin. Yan. So, ganihan, ingon ako. So, sample! Are ha? You have a total number of 40 employees na nag-work 8 hours per day, 6 days in a week, and 48 weeks in a year. Naamoy isa ka namatay, equivalent siya 6,000. Number of temporary total disability is 4 days. Let's say, nasamad lang sila, 4 ka buok, na ay 5 kaadlaw na gihatag ng doktor. Napon may permanent total disability, wala ka na o bukton, loss of sight, nabulagan isa ka mata, isa ka tao, amputation, report, naputlan o index finger proximal phalange, duha. Amputation also from great to distal phalange, duha. I-compute na to ang frequency rate and severity rate. So, mo siya. Diretso, no? Di ba frequency rate, kung ano yung formula? Number of disabling injury multiplied by 1 million divided by total hours exposure. Di ba, ingon na to, 40 katao, 8 hours a day, 6 days a week for 48 weeks in a year. So, 92,160. 11 multiplied by 1 million. Kaya di ba ang ipangutana din number of disabling injuries? Pila na sila kabuok ang nagkaroon, ang namatay, ang nagkaroon ng injuries. Kung bilang mo ninyo, 1, plus 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 na katao itong pinapag-usapan. Gets? Pero sa severity rate, medyo critical ni. Kaya dito, number of katao bilang yung equivalent. Total days lost or charge. Diba? Iwan dito, isang patay. Bilang equivalent sa isang kapatay? 6,000. Correct. Naman po yung nakabutang dito na 4 days with 5 days lost per case.
Nasamadan. 4 ka tawo na naitib 5 ka adlaw naghihatag sa doktor. So 4 ka tawo multiplied by 5 days na leave 20. Tama. Permanent total disability. Balikan na to. Equivalent ko siya sa 6,000. Na-remember ninyo itong isa? Ayan. So 6,000. 1/8. Ang 1/8 kay loss of eyesight. Balikan na to. Asan na to? Loss of eyesight. Ila? Tama, mali. Tama. 1/8. Duha daw kabuok ang naputlan o proximal index. Index finger, proximal phalange. Index, asang index sa finger naman? Proximal phalange, index, proximal phalange. Tama, 400. May daw makabuok. Ayan na ha, 800. Alin na po, ang isa last. Duha ka great toe distal phalange. Great toe, asa na itong toe? Are, great toe distal phalange, 150. Dapat kabuok. So, ibig sabihin, 300. Totalo ninyo ni, that is equivalent to 40,920. So, 40,920 divided by 1 million multiplied by the total employee hour exposure. 40 times 8 times 6 times 48. Your severity rate is 161,890.36. Listen, medyo annual mabuti na report sa annual exposure illness data AEDR. Si Sir Neil yung lima, tagaan ko yung data ako na report, ako na mag-compute sir. So, clear points or the summary of our discussion today. So, accident investigation. Here, it says that it is a methodical effort to collect and interpret the facts of accident in order to explore actions that should be taken to prevent or minimize its recurrence. Then, formal policy, punta na nataan ni Pohon. Regarding the proper and consistent reporting of all accidents is one of the most important principles of any accident investigation. Pangita ko ni Dole. Pag wala ganit sa hirap, ihatag. And then, root cause analysis is finding the real cause of the problem and dealing with it rather than simply continuing to deal with the symptoms. And lastly, basahan daw ninyo tanan din. So with that, guys, thank you so much for listening. So questions? Wala? Kumulagi ko mo ba? So anyway, guys, if you have no more questions and you would like to ask me in the near future, tadi mag-ask me, ibig sabihin wala yung aksidente. Or anything that is related to safety or even vibe, I could cater that. Charot. So you may email me at cynthia@gmail.com or message me. Here my account is Cindy Albertario. So this is my profile. Ang kami lang ng Parinas Babaw. Ano siya ha? And then, napapakilibot ako dali. Oh, it's our, workshop. So now may workshop. Okay ra, working break na workshop para magsabot mo, maglalis mo. Saan ka